Mga kabayan, si Kamanong po, muli pong nagbabalik para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo mga kabayan. Ito po, hindi pa rin po tumitigil mga kabayan. Ang ito pong Philippine Coast Guard po mga tambay. Ito pong Philippine Coast Guard ay hindi po tumitigil. Ito pong si Tariela mga kabayan. Ito pong si Tariela ay hindi po tumitigil dito po sa West Philippine Sea. At hinamon niya po at iniimbitahan niya po, hinahamon na sumama raw po at pumunta raw po sa Kalayaan Island o sa Kalayaan Group of Island o Island Group mga kabayan. Ito pong si Tariela. Basta Senator Marcoleta, doon ka sasakay, doon sa barko. Yung barko po na binili po nila dahil doon sa bilyong pondo. Doon po kayo sumakay kung pupunta po kayo Senator, kung sasama po kayo Senator Marcoleta. Doon po kayo sumakay doon sa barko na may pondo po na bilyon-bilyon na dapat po'y binili ng Philippine Coast Guard, mga kabayan. Hindi po ba? Ito pa mga tambay, ang napakaingay po na Philippine Coast Guard na si Tariela, mga kabayan. Ibang klase po. Ngayon lang po nangyari ito sa kasaysayan ng Pilipinas na mas maingay pa po, mga kabayan. At para pong presidente na nagsasalita, unbelievable. Inimbitahan ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, si Senador Rodante Marcoleta na sumama sa Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. Sa isang post sa X, sinabi ni Tariela na bigyan ng chance ang senador. Sure naman daw kasi siyang patriotic o makabayan si Marcoleta na kayang manindigan sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Tariela, hindi na kailangan pang mag-alala ng senador dahil kaya niyang asikasuhin ang Maritime Domain Awareness Flight. Sasama pa nga raw siya. Inimbitahan din ni Tariela ang anak ng senador na si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta na nagsabing iharap ang spokesperson ng Coast Guard at ang mga mayayabang na senador sakaling gerahin ng China ang Pilipinas. Ang pahayag na yan ni Tariela nag-ugat sa kontrobersyal na sinabi ni Marcoleta sa pagdinig ng Commission on Appointments na isuko na umano ang Kalayaan Group of Islands dahil hindi na raw ito sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero nauna nang nilinaw ng senador na misinterpret lamang ang konteksto ng kanyang sinabi. Mga kapatid, Andre Felix po. Yan po mga tambay. Nakita naman po natin kung saan po nila dinadala ang issue. Yan po kasi, yan po ay panglihis po kasi yan, pang-divert ng issue ng korupsyon. Gamit na gamit naman po talaga. Alam naman natin umano, ang mga mainstream media ay nakatutok po dyan mga kababayan. Huwag po kayong sumakay sa eroplano kung iikot po kayo dyan sa Kalayaan. Dyan po sa Kalayaan po, mga kabayan. Huwag kayo pumayag. Dito po kayo sumakay kung sasama po kayo, Congressman Marcoleta at Senator Marcoleta. Ito pong 2.4 billion na dapat ay ibinili ng barko. Nasaan kaya? Ayon po kay Senator Zubiri. Dito po kayo sumakay. Dito po sa binili po nila Coast Guard, ni Philippine Coast Guard, Tariela, mga kabayan. Ito pong barko na ito. Sakyan nyo po ito, Senator Marcoleta. We also gave them funds for missile systems. We also gave the Coast Guard ships. As a matter of fact, we put 2.4 billion to the Coast Guard. I'm just hoping, and I hope they're listening now, my dear friend J. Tariela, together with the NSA, I think they're here, together with the government agencies that are listening. Sana po napunta yung pondo na ibigay po namin sa inyo. Sana po na ibili po nyo ng mga gamit. Nalaman ko po, bago lang itong budget hearing, na yung binigay po ng Senado sa ating Coast Guard, na 2.4 billion para ibili po ng barko, hanggang ngayon hindi pa ginagamit, hindi pa na-obligate, Mr. President. Baka mawala na po yan, baka mabalik po yan sa National Treasury. Sayang naman yung napakahirap maghanap ng pondo para sa programa, para sa modernization. Hanggang ngayon, Mr. President, pawang-awa po, walang nangyari hanggang ngayon ay hindi pa nabibili. Kaya kawawa naman po yung ating mga kawani, yung ating Coast Guard, yung ating Navy. Hanggang sigaw na lang po sila. At this point in time, nagcaricature na nga. Kasi hindi natin binibigyan ng tamang equipment. Hindi natin binibigyan ng tamang bala. Nandyan na po ang pondo. I'm just giving as an example, yung sa Coast Guard. Bakit hindi pa nila binibili ng barko or... Yan po mga tambay. Kaya nga tinatanong ni Senator Zubiri, nasaan na kaya yung pera na yon?
baka mawala na lang yung 2.4 billion na pinambili o pambili ng barko dyan po para magamit sa ating mga teritoryo na tinatawag nilang West Philippine Sea na wala po tayong titulo pa. Wala pa pong title at hindi pa makikita dyan po sa dagat natin na tinatawag nilang West Philippine Sea. Hindi po katulad ng South China Sea ay kita po sa mapa, kita po sa Google. Samantalang tayo, wala pa po tayong nakikitang mapa at wala pa po tayong nakikita sa Google na meron pong West Philippine Sea. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi ni Senator Marcoleta, yan ang trabahuhin. Di po ba? Dalhin sa United Nations. Ipatala para may sarili na tayo. Pag-aari na natin ang West Philippine Sea. Di ba? Ayusin. Napakatagal na panahon. Hindi po pinagtutuunan ng pansin yan ayon kay Senator Marcoleta. Napakarami na pong naging senador. Napakaingay. Di ba? Lalong-lalo yung nagpapalayas pa ng mga diplomat ng China. Diba? Si Tulfo, si Erwin Tulfo, na ngayon siya po ngayon ang may hawak. Siya po ang may hawak po yata ng foreign dito sa Senado. Hindi po ba? Ibang klase po. At ngayon po nananahimik, hindi na po yata nagpapalayas ngayon si Tulfo na tinatawag din po si Irish. Si Irish Sylvester, mga kababayan. Kaya dito po sa napakatapang na Coast Guard, mga bayan, si Tariela at ubod ng tapang at talaga hindi po titigil hanggang hindi po, mga bayan, palibasa po malakas po yata ang kapit nito, mga bayan, sa kanyang boss, sa kanyang commander-in-chief. At ganun din po yata, mga bayan, sa DFA. Hindi kaya sa ating DFA, hindi kaya, mga bayan, hindi kaya malakas ang kapit nito? At ito po ba'y tagapagsalita ng Pangulo? Samantalang ang Pangulo at ang First Lady, mga bayan, ay dikit na dikit at nakikita pa sa mga event. Kasama po ang ambassador po ng China, mga kabayan. At ang pamahalaan po ngayon ay sila po ay nakikidiplomasya sa China at ayaw po ng kaguluhan, mga kababayan. Pero ito pong tagapagsalita po yata ng Philippine Coast Guard, mga kababayan, ay ubod ng tapang para po yata itong si Trillanes at yung tinatawag po si Auntie Claire. Hindi kaya ito'y ginagaya si Trillanes at si Auntie Claire? Hindi kaya, mga kababayan? Ito kaya ay isa na rin po yata nila umano na aso o attack dog? Kaya para po siraan ang mga senador ng oposisyon dahil alam naman po natin na gigil po sila na i-impeach ang Vice President Sara Duterte at pinahihina po nila ang suporta po ng mga senador na katulad po ni Senator Marcoleta at pilit din po nila pinakukulong umano ang ibang senador dahil sa issue ng flood control. Hindi po ba? Nahandyan po sila Jinggoy. Sino pa? Escudero. Villanueva. Hindi po ba? At si Bato na pinauhuli pa sa ICC. At susunod naman si Go. Hindi po ba? At baka isunod na rin si Padilla. Hindi kaya? Ganyan po kasystematic po yata talaga dahil po sa kasakiman. Sa sobrang sakim sa kapangyarihan at pera at may bonus pang pulburon. At syempre po yung kinatatakutan po nilang lahat. Dahil ito pong Philippine Coast Guard na ito na si Tariela, pag naging Pangulo po si BP Sara, sa tingin nyo, uubra kay BP Sara yung ganyang klase na Philippine Coast Guard? Na ubod ng yabang, ubod ng tapang umano, pero wala namang ibubuga. Magmamatapang ka, mag-iingay ka, wala ka namang bala. Wala ka namang ipagyayabang. Hindi po ba? Dapat diplomasya muna. Magpalakas muna tayo ng ekonomiya at magparami ng barko para po magbabantay dyan sa sinasabi ni Tariela na na sinasabi nga West Philippine Sea. Kung yung pambili nga ng barko hindi hinahanap kung nasaan, tapos kitapang-tapang, yung pambili nga ng barko hindi malaman kung binili. Tinatanong ni Senator Subiri kung naibili ba o baka nawala na. Pero matapang po.
Kaya nga sinasabi ni Congressman Marcoleta, paano kung mag-alburuto ang China? Labanan at bombahin tayo, girahin tayo. Kaya nga sinasabi ni Congressman Marcoleta, yung anak ni Senator Marcoleta, ang iharap dyan, itong mga Coast Guard na matatapang, ubod ng tapang, ubod ng ingay. Hindi po ba? Diplomasya muna tayo. Bagsak ang ekonomiya natin. Bagsak ang piso, naghihirap ang taong bayan. Taggutom, napakamahal ng mga bilihin. Walang trabaho. Karamihan ng Pilipino walang trabaho. Tapos napakaingay mo pa, napakatapang mo pa. Nahandyan lang naman yung dagat. At napoprotektahan naman yan. Hindi po ba? Kaya mong protektahan yan, lalong-lalo kung may diplomasya. Hindi po ba? Kaya nga lang po mga kabayan, ginagawa po kasi nilang pang-divert. Komento ko po. Komento ni Kamanong. Pang-divert sa issue ng korupsyon. Panglihis sa issue ng korupsyon. At syempre po, para po masiraan ang mga kredibilidad ng mga senador, lalong-lalo po nila Senator Marcoleta at Congressman Marcoleta, para po masiraan ang mga kredibilidad. Dinadaan po nila sa sinasabing tuta ng China. Samantalang itong administrasyon na ito, napakaraming inutang sa China. Kaya nga sila nangungutang para ipambayad sa utang nila rin. Hindi po ba? Nakakatinang ulo mga kabayan. Ibang klase. Kaya nga po tayo mga kabayan, ay patuloy po tayong nananalangin katulad po ni Kamanong na sana po sa lalong mabilis ay makabalik na po ang Duterte sa Malacanang para po lahat ng mga kawalangyan at katarantaduhan na mga nagtatrabahong walangya at nagpakademonyo na sa kapangyarihan ay mapatahimik at mapakulong ng Vice President Sara Duterte ang mga walangya na ito umano. Katulad po yata ng Coast Guard na may issue na 2.4 billion na hinahanap ni Senator Barbers, mga kababayan. Kaya sa Senator Marcoleta, Congressman Marcoleta, huwag kayo sumakay sa eroplano. Kung kayo po ay sasama dyan sa PCG, dyan po sa Philippine Coast Guard na si Tariela, mga kababayan, huwag kayo sumakay sa eroplano. Sumakay kayo doon sa barko na pinabibili ng Senado, na pinondohan na po yan matagal na. Yun po ang sakyan ninyo para po makita po ng taong bayan na naibili ba talaga yung 2.4 billion na pambili ng barko na hinahanap ni Senator Zubiri. Maraming salamat po mga tambay sa mga gusto po ng ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po kay Eric Hersio ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Gay at Chena, kay Balance Vision TV, kay Kingston ng Hong Kong, si Jesus Valdepena, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At siyempre po mga kabayan, God bless po sa inyo lahat. God bless po sa atin lahat. At taste lang po tayo mga kabayan. Paalam. Bye-bye.